Sa ulo ng mga nagbabagang balita. KFC Baggao ngayong 2023, champion sa blessing, champion sa Thanksgiving. KBO at KFC Thanksgiving sa GFJC Tarlac, buong kagalakang ipinagdiwang. Children's Day sa GFJC Baggao, matagumpay na idinaos. Children's Day at Thanksgiving program sa Santo Niño at Piat Cagayan, ating kumustahin. At mga kwento ng GFJC yan sa taong 2023, ating alamin. Magandang araw, GFJCians! Narito na ang mga nakaka-bless na balita sa oras na ito. Mga balitang nakalap ng atipon sa ilang linggong pag-antabay ng GFJC Media. Buong kagalakang ibabahagi namin sa inyo sa oras na ito. Sa paunang balita, KFC Baggao ngayong 2023, champion sa blessing, champion sa Thanksgiving. May follow-up report si Kate Ann Ballesteros. Matagumpay na ipinagdiwang ang Thanksgiving program ng KFC Baggao nito lamang December 22, araw ng Biyernes sa San Francisco Barangay Hall na may temang Thanks be to God for His indescribable gift. Ang Thanksgiving program ay talaga namang nagbigay ng hindi makakalimutang saya at memories dahil sa samot-saring mga activities na dinaluhan ng mga KFCs na nagmula pa sa Baggao at Santo Niño, Cagayan. Sa unang bahagi ng programa, naganap ang opening program na kung saan naging guest speaker si Pastor Ivan Livan na kung saan kanyang pinalawak ang nasabing tema ng programa. Pagkatapos nito, ginanap naman ang kapanapanabik na ball game sa San Isidro Integrated School Gymnasium kagaya ng basketball at volleyball. Sa unang laro pa lang ay kitang-kita na ang tuwa ng bawat kabataan na dumalo dahil sila'y nabigyan ng pagkakataon upang maipakita rin ang God-given gifts nila sa larangan ng sports. Sa naging resulta ng laban, itinanghal na champion ang Team David sa Basketball Men League na nakatanggap ng certificate, cash prize, trophy and luck cent habang nasungkit naman ni Jerome Barangan mula sa champion team ang Most Valuable Player or MVP award. Samantala, nasungkit naman ng Team Gideon ang championship sa Volleyball Women League kung saan nakatanggap rin sila ng certificate, cash prize, trophy and luck cent habang si Kristen Uminga naman ang itinanghal na MVP sa larong ito. Congratulations winners and shoutout din sa mga officiating officials and referees na sumuporta sa buong daloy ng programa. Pagkatapos ng laro ay muli na namang bumalik ang lahat ng kabataan sa Barangay Hall ng San Francisco upang ganapin ang Night of Worship and awarding sa lahat ng nanalo. Ang programa ay pinuno ng nakaka-bless na praise and worship na sinundan ng eye-opener na mensahe mula sa speaker sa katauhan ni Sir Arnel Vallejo. Sa pagtatapos, umuwi naman ang lahat ng masaya at busog physically and spiritually. Para sa katatapos na KFC Thanksgiving 2023, masasabi kong challenging ito para sa mga bagong officers ng KFC dahil sa naging sitwasyon ng panahon. But nakita ang kanilang dedikasyon at pananampalataya sa Diyos. And praise God dahil sa tulong at grace ng Diyos at sa mga kapatid na walang sawang nagsusupport po sa KFC Department, naging matagumpay ang KFC Thanksgiving 2023. At para sa mga KFC officers ng Baggao, alam kong marami pa kayong magagawa para sa Panginoon at God bless sa susunod na taon. It's a privilege po na magbigay na pasasalamat, no? Especially sa ating Panginoon upang makamit natin ang victory dito. Marami pong salamat, and to all KFCs, hoping po na natunghayan ninyo ang greatness ni God. And hoping po na sa lahat ng manatunghayan nyo at lahat ng manapakinggan sa ating naganap na KFC Thanksgiving, hoping po na maging reflection natin itong lahat. And to all sponsors, marami pong salamat sa lahat po ng mga tumulong. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at patuloy po ang pag-work ng ating Panginoon sa inyong buhay.
KFCs, we are chosen in this generation. Sobra, grabe ang tindi na mag-work si God sa ating buhay, no? Kaya naman, congratulations Kabataan for Christ Department and thank you for being unstoppable servant na kahit umuulan at walang masakyan ay go na go pa rin to use your skills and gifts for the Lord. Inaasahan namin ng suporta at presensya sa mga susunod pang mga taon. A prosperous New Year ahead, KFCs! Kate Ann Ballesteros, Call to Share Jesus globally. KBO at KFC Thanksgiving sa GFJC Tarlac, buong kagalakang ipinagdiwang. Yan ang ating naulat ni Angel Swin de la Cruz. Nito lamang ika-22 ng Disyembre taong kasalukuyan, ginanap ng GFJC Tarlac ang KBO Thanksgiving Program sa Anuling 2nd Kamiling Tarlac. Aabot sa 60 na mga bata ang dumalo sa programa kung saan nagsimula ito sa oras ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito, nagkaroon ng mga palaro para sa mga bata, umulan ng mga papremyo at nabusog ang lahat sa mga pagkain na naihanda para sa kanila. Kaya naman, thank you sa mga sponsors na tumulong sa programa at kudos sa mga KBO volunteer teachers na patuloy na naglalaan ng oras para makapagturo sa mga bata. Naway huwag kayong magsawang magturo at ipangaral sa kanila ang mga turo ni Jesus at makapagdala pa kayo ng mas madami pang bata sa darating na taon. Sa kaugnay na balita, pagkatapos ng KBO Thanksgiving sa kaparehong araw, ay nagkaroon din ng Thanksgiving program ang KFC Tarlac. Ang programa ay nagsimula sa oras ng alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Dito, masayang nakisaya ang aabot sa 40 na kabataan doon. Nagsilbing tagapagsalita naman sa programa si Sir Cesar Ian Flores, isang spiritual advisor mula sa Birbira High School. Ang kanyang inspirational message ay sumentro sa tema ng selebrasyon na Give Thanks to God. Samantala, kalakip ng programa ang exciting na mga palaro para sa mga kabataan kung saan limpak-limpak na papremyo rin ang napanalunan nila. Ang pagdaraos ng Thanksgiving program ay pasasalamat ng bawat isa dahil sa isang taon na naman na paggabay ng Panginoon para sa mga bata at kabataan sa nasabing lugar. Dahil dito, ang GFJC family ay naniniwala na marami pang mga bata at mga kabataan ang mababago ang buhay sa darating na mga taon dahil patuloy nakikilos ang Panginoon. Mula dito sa Cagayan Congregation, binabati namin kayo. Happy New Year, Tarlac Congregation! Angels Queen de la Cruz, Call to Share Jesus globally. Samantala, Children's Day sa GFJC Baggao, matagumpay rin na itinaos. Jeremy Lawigan, nagpapalita. Matagumpay na idinaos ang KBO Children's Day celebration sa The Bacgrande Station sa mismong barangay hall nitong nakaraang Miyerkules, December 27 sa oras na alas 8 ng umaga. Ito ay dinaluhan ng mahigit kumulang 30 na mga kids kung saan nag-enjoy, nakisaya at na-bless ang lahat sa iba't ibang activities, games and prizes hatid ng mababait na sponsors at volunteers. Gayun din ang mga parents na nag-enjoy sa clothes donation drive para sa kanila. Naging maulan at malamig man ang naging panahon, tuloy pa rin ang pagpapasaya at pagbibigay ng regalo sa bawat bata. All glory to God, dahil umuwi naman ang lahat ng masaya at puno ng pagpapala sa lahat ng kanilang natanggap at natutunan sa araw na iyon. From KBO The Back, thank you sponsors! Sa parehong araw, malugod na ginanap rin ang gift giving and pa-surprise sa mga napiling ulilang bata dito sa Baggao. Ito ay para bigyan ng special gift ang mga deserving na mga bata sa kabila ng kanilang sitwasyon. Napag-alaman ng GFJC Media na ang mga napiling beneficiaries ay nagmula sa KBO Mocag, KBO Taytay at KBO San Francisco. Lubos naman ang pasasalamat ng mga bata sa lahat ng kanilang natanggap, ganun din ang pasasalamat nila sa lahat ng generous sponsors na sumuporta
sa aktibidad. Samantala, masayang ginanap ang Children's Day celebration sa first cluster ng iba't ibang stations kabilang na ang KBO Barsat East, Mocag, Taytay, San Francisco, San Miguel, Imurong at Tungel. Tinatayang 115 na mga bata naman ang dumalo rito kung saan naging tema sa programa ang Psalm 150 verse 6 na nagsasabing, "Let everything that has breath praise the Lord," kung saan pinalawak at pinaintindi naman ito ni Sister Melanie Gubatan. Sa ikalawang bahagi, ginanap naman ang iba't ibang games and activities na nagbigay aliw, saya at enjoyment sa lahat, ganun din ang mga nanays na nakatanggap ng special gifts. Umuwi naman ang mga bata, ganun din ang mga matatanda ng may saya at kagalakan sa kanilang mga puso. From KBO family, thank you! Thanks be to God because for another year, Kids Department is still growing and growing with answering volunteers, teachers, and sponsors. Maraming salamat po sa inyo. Once again, I greet you all a prosperous and a happy new year. Jeremy Lawigan, called to share Jesus globally. Sa kaugnay na balita, Children's Day at Thanksgiving program ng GFJC sa Santo Niño at Piat Cagayan, atin din kumustahin sa pagtutok ni Vanessa Olea. God is on the move pa rin sa GFJC Santo Niño at Piat Cagayan. Sa katunayan, ngayong 2023, puspos ng pagpapala ang GFJC yan sa lugar na ito, kung kaya't nararapat lamang ang pasasalamat sa ating poong may kapal. Matagumpay na idinaos ng GFJC Santo Niño at Piat ang kanilang Children's Day sa 4 na stations. Una sa lugar ng Kalapangan, pangalawa sa Balagan, pangatlo sa lugar ng Dungaw kasama ang Sitio Tungtong at Nag-Uma, at panghuli sa lugar ng Kalawagan, Piat. Simula noong December 25, 26, 28 at 30 ayon sa pagkakabanggit na may temang As Long As I'm Breathing, I Got the Reason to Praise the Lord. Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga bata sa kanilang pag-awit at pag-indak sa kantang praise at naging kaabang-abang rin ang mga inihandang games at activities na labis nilang ikinagalak. Super nag-enjoy ang mga bata, hindi lang sa mga prizes na kanilang nakuha, pati na rin sa mga pagkaing inihanda na hatid ng mga generous sponsors mula pa sa iba't ibang lugar. Naging mapanganib man ang paglusong sa mga daan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay hindi naging alintana ito sa pag-abot ng mga bata na masayang naghihintay sa ganitong programa. Pagod man at ginabi sa pag-uwi ang mga volunteer teachers, ngunit iba ang saya sa pag-abot sa kanila. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 150 plus na mga batang naabot ng KBO program sa tulong ng Diyos. Sa kabilang banda, bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa taong 2023, idinaos ng GFJC Santo Niño ang kanilang Thanksgiving program nito lamang December 28 sa ganap na alas 6 ng gabi na may temang As Long As I'm Breathing, I Got the Reason to Praise the Lord. Dinaluhan ito ng mga bisita mula pa sa iba't ibang barangay gaya ng Balagan, Nag-Uma, Tamuco at Namukhayan. Dumalo rin sa programa ang mga taga-Bagao sa pangunguna ni Senior Pastor Christopher Victorio bilang guest speaker kasama ang mga ilang kabataan. Yan nga ang naging kabuuan ng ilang mga aktibidad dito sa Santo Niño at Piat Cagayan. Tunay ngang ang Diyos ay patuloy na nangunguna sa lahat ng gawain sa lugar na ito. Umaasa ang lahat na sa taong 2024, ang Diyos ang numero 1 sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng GFJCians, a happy and a prosperous New Year sa inyong lahat. Vanessa Olea, called to share Jesus globally. GFJCians, ilang oras na lang, bagong taon na! Excited ka na ba sa taong 2024? Samantala, mga kwento ng GFJCians sa taong 2023
alamin sa year-end story ni Crystalline Victorio. Years, months, days, and hours pass, but the grace of God is still upon us. For the whole year of being as one family of Global Flock of Jesus Christ Baggao will never be easy. There are times that are tough, situations that are hard, and plans that did not prosper. But apart from it, GFGC family chooses to be strong, firm, and keep the faith in God. Sa ilang buwang nagdaan sa taong 2023, marami tayong pinagdaanan. Ngunit sa kabila nito, mas marami pa ring dapat ipagpasalamat sa itaas. Mula sa KFC Department na on the go and active sa katatapos na events tulad ng KFC Camp, KFC Anniversary, KFC Thanksgiving at iba pa. Hindi naging maiksi ang naging kamay ng Diyos sa bawat kabataan upang sila ay abutin sa kahit anong paraan. Isama mo pa ang newly elected officers na always present and on duty para kay Lord. Sa Kids Department na kahit minsan nakakainis sa ingay ng mga chikiting ay nananatili pa ring matatag sa tulong ng Diyos. Umuulan pa rin ang pagpapala sa bawat bata dahil sa mga puso na laging naghahatid ng tulong sa kanila, kabilang na ang mga sponsors and donors na hands-on to share their blessings. And to the untiring officer in charge ni Sister Melinda Victorio na walang sawang sumusuporta at nagpapatuloy sa pagtuturo ng mga bata katuwang ang mga volunteer teachers sa KBO program. Hindi rin pinabayaan ni Lord ang Nanay and Tatay for Christ Department sa buong taon na ito. Bagamat ang ilan ay na-arthritis na at ang iba ay may high blood pa, go na go pa rin sila sa mga Bible studies, cook sa mga events, at sponsors sa mga programs. Indeed, God still strengthens them at all times as they serve and do the mission that God told them to do. Hindi lang yan dahil patuloy pa rin ang paglago ng music department dahil sa isa na namang taon, marami na namang worshipers and instrumentalists ang naidagdag in the ministry. Idagdag mo pa ang level up na tugtugan this 2023 at mga pangmalakasang invitations to sing and lead the congregation sa iba't ibang lugar. Tunay ngang mula sa unang pasok ng taon hanggang sa pagtatapos na ito, God still make breakthrough for everyone. He is still faithful, even we are not. And God is still good, even we are not. Ironic may it sound, but the year 2023 may not the perfect year that everyone was aiming for, but still the best year to thank God and realize everything He has done to ourselves, to our family, and to our church. Pagpapala rin ang patuloy na natatanggap ng GFGC Media Team dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagkulang ang Diyos na bigyan ng bawat bumubuo ng team ng lakas at tiwala sa sarili to share Jesus globally on different media platforms online. Dagdag pa riyan, matagumpay ring nagaganap araw-araw ang morning devotion and prayer. For 360 days as a whole, God never failed to make every prayer request granted. At sa mga matyagang attendees na sumasali sa Google Meet everyday, saludo po kami sa inyo and praying for your heart's desire to be answered in God's perfect time. Sa kabilang banda, pasasalamat din ang handog sa senior pastor ng GFGC na si Pastor Christopher Victorio dahil sa isang taon na pakikipaglaban sa panalangin, walang sawang pamumuno sa iba't ibang kongregasyon at walang kapagurang pagpunta sa bawat misyon. Maraming salamat po. Dahil sa inyong sakripisyo bilang isang pamilya, maraming kaluluwa ang nagbalik, pumili at sumunod sa Diyos. Kahit pa walang salary kung tawagin ang inyong napiling trabaho, nananatili pa rin kayo mula umpisa hanggang sa dulo. Sasamahan ka pa rin namin sa 2024, Pastor. We are always at your back. Kaya naman, GFGCians, isang malaking thank you, Lord, dahil sa hindi mabilang-bilang na pagmamahal, pagsama at pagpapala ngayong 2023. Naway nariyan ka pa rin upang samahan, mahalin at pagpalain pa kami sa susunod pang mga taon. Agyaman kami launay apo, iti amin. Inton sumarno nga tawen manen. Let's all hope and pray for everyone's increase for this year 2024. Again, a prosperous new year ahead, GFGCians. Crystalline Victorio, called to share Jesus globally. Sa ngalan ng buong pwersa ng GFJC Media,
sumainyo ang mga nagbabagang balita dito sa GFJC News Alert! Ang mas pinalawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Keep updated, GFJCians! Mula sa GFJC Media, kami ay bumabati ng happy and prosperous New Year sa inyong lahat. Ako ang inyong daging tagapaghatid balita, Jonathan Apolonio, called to share Jesus globally.